Kabanata 2821. Isang pangalan ang sumagi sa isipan ni Severin habang siya ay nakatingin. Lumunok siya at nakaramdam ng lamig sa kanyang anit saka maingat na nagtanong. May I be so bold as to ask if you are the Green Emperor? Ngumiti ng banayad ang matandang lalaki na parang mabait na kapitbahay. To think people still remember my name after so many era, marahang sabi nito. Pakiramdam ni Severin ay tinamaan siya ng kidlat. Ang Green Emperor ay ang maalamat na bayani na namuno sa sangkatauhan laban sa mababangis na halimaw. Ang kaluluwang nasa harap niya ay pag-aari ng pinakamakapangyarihang immortal noon. Ang bigat ng napagtanto niyang iyon ay parang dambuhalang alon na tumama sa kanya. Malalim na yumuko si Severin. Ako si Severin Foylet, isang tao. Pagbati Green Emperor, magalang niyang sabi. Ikanaway ng Green Emperor ang kanyang kamay. You need not stand on ceremony. I am merely a shadow of who I was, just a fragment of my soul. Nagulat si Severin at lumaki ang kanyang mga mata. A fragment of your soul, paltol niyang sabi. Mahirap paniwalaan na ang pinakadakilang immortal ay isa na lamang mahinang bakas. Ipinakita nito ang malupit na katotohanan tungkol sa mundo ng mga immortal. Bumantong hininga ang Green Emperor. It is true. I ascended long ago but only a piece of my soul remains. Looking back, it is a tragic fate. Lalong lumalim ang hindi paniniwala ni Severin. Paano nagawang mamatay ang isang napakalakas na nilalang, kahit naging immortal na? Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagtanong. Who could have done this to you? If I can help, please tell me. Halos imposibleng isipin na may sapat na lakas upang patayin ang isang tunay na immortal tulad ng Green Emperor. Sa mismong presensya nito nararamdaman ni Severin ang kapangyarihan ng oras na parang ang kasaysayan ng napakaraming buhay ay sabay-sabay na naglalaro sa kanyang harapan. Kahit may tore at ang nagising na kaluluwa, nananatiling hindi mapalagay si Severin. You are an interesting one. It seems little frightens you. Mahinang tumawa ang Green Emperor. But do not worry, this fragment will fade away within days. My true essence has been erased from time and space, past, present and future can never bring me back. This tower is my only home now. Ang revelasyong iyon ay labis na ikinagulat ni Severin na halos matamba siya. Ang burahin ng isang tao mula sa buong oras at espasyo ay nangangahulugang ang umatake ay may kapangyarihang lampas sa may isip. Hindi na siya nang ahas pang magtanong kung sino iyon. Nang makita ang takot ni Severin, nagtanong ang Green Emperor. Are you frightened? Pinilit ni Severin ang isang mahinang ngiti. I will tease you no more, sabi ng Green Emperor habang itinaas ang kanyang mga kamay. Ang daloy ng oras sa paligid nito ay bumalik sa normal at nagpalabas ng mga alon ng liwanag. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. I remain in this tower to warn others, do not seek immortality lightly. Kumunat ang noo ni Severin at nalito. Bakit? Malalim na napabuntong hininga ang Green Emperor. The immortal realm is in ruins. The heavenly court is gone and our celestial domain is split into 3 parts. When I first ascended, I wanted to know why our ancestral beasts were corrupted by devil blood. I found the truth only after arriving. Our world is dying, attacked by invaders from beyond our borders. Napabuka ang bibig ni Severin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig, na ang immortal realm na inaakala niyang perpekto ay nawasak at sinalakay. Mahirap maunawaan kung paano nangyari ang ganoong kalaking pagbabago. Naramdaman ni Severin ang bigat ng lahat at namutla ang kanyang mukha. I fought foreign forces and defeated many enemies, becoming their ruler in 100,000 years, malungkot na pagpapatuloy ng Green Emperor. But the devils and invaders joined forces to steal our resources. I fought to protect our lands, killing 2 grand sovereigns. But then I faced the supreme sovereigns, beings whose power goes beyond time and space. That battle is why my true essence was destroyed. Nabigla si Severin. Ang imahe niya sa mundo ng mga immortal ay tuluyang nag-iba at napalitan ng mga kwento ng digmaan at pagtataksil. Ang mga Supreme Sovereign ang pinakamalalakas sa lahat, ngunit kahit sila ay hindi ligtas.
Ang sinumang kayang pumatay sa Green Emperor ay mas malakas kaysa sa kahit anong kayang isipin ni Severin. Isa pa lamang siyang Supreme Paragon, at malayo pa sa pagiging immortal. Halos hindi pa niya ganap na nauunawaan ang mga pangunahing batas ng langit at lupa, lalo na ang mga batas ng oras at kung paano ito lampasan. May potensyal siyang matutunan ang 3,000 batas, ngunit ang malalim lamang niyang nauunawaan ay ang swordsmanship at paglikha. Ang iba ay nasa batayang antas pa lamang. Tanging ang mga nakakapagpakadalubhasa sa sarili nilang landas at naperpekto ang asensya ng espiritu at enerhiya, ang maaaring maging immortal. Ang pagmaster sa lahat ng 3,000 batas ay magagawa lamang ng isang Supreme Sovereign o mas mataas pa. Alam ni Severin na ang pagharap sa ganitong kapangyarihan ay tiyak na kamatayan. Pinakalma niya ang sarili at yumuko. "Thank you for telling me the truth." Umiling ang Green Emperor. "I only want to prevent others from suffering the same fate. Since the tower has accepted you, it means you have the potential to become immortal. Since our paths have crossed, I will teach you what I can." Mabilis na tumibok ang puso ni Severin. Ang Green Emperor ang pinakadakilang immortal ng sangkatauhan, ang kanyang mga ituturo ay napakahalaga. Matapos mag-isip sandali, nagtanong si Severin. "May I know what divine techniques you can share? My remnant soul has a rather limited repertoire, but what I can offer is a profound immortal art known as the Wood Emperor." Immortal art, pahayag ng Green Emperor. Sa isang galaw, itinuro niya ang bugzo ng banal na enerhiya sa pagitan ng mga kilay ni Severin, na nagpasiklab ng nakakasilaw na liwanag ng kalangitan habang ang teknik ay tuluyang nag-ugat sa kanyang loob. Mariing ipinikit ni Severin ang kanyang mga mata habang maingat niyang inuunawa ang kaalamang pumapasok sa kanyang kamalayan. Ang Wood Emperor Immortal Art ay isang pambihirang teknik na maihahambing kahit sa Supreme One Scripture ng matandang Wako. Parehong landas ang nagbibigay daan upang maging tunay na immortal, ngunit may kakaibang katangian ng Wood Emperor Immortal Art. Ito ay may malalim na focus sa paggamit ng fundamental na enerhiya at paghubog sa sariling pagkatao sa pamamagitan ng mga batas ng paglikha. Kapag ito ay ganap na master, nagbibigay ito ng kakayahang gamitin ang batas ng oras at hubugin ito bilang makapangyarihang ilog ng oras. Ang ganitong mga teknik ay hindi pa naririnig sa Blue Realm. Nang matapos ang paglipat ng kaalaman, makalipas ang ilang sandali, dahan-daang iminulat ni Severin ang kanyang mga mata at tumayo upang magbigay galang sa Green Emperor. "Thank you for imparting this immortal art to me." Tinawag na immortal scriptures ang mga ito dahil sila ang sukdulan ng mga teknik, at nagbibigay ng landas patungo sa immortalidad. Sa pagdagdag ng kasanayang iyon sa kanyang kakayahan, mayroon na ngayong 2 ganitong scripture si Severin, kasama ang hidden divine technique sa kanyang panloob na mundo. Dahil dito mas marami siyang banal na kaalaman kumpara marahil sa ibang semi-immortal sa mga sacred land ng Blue Realm. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kaba sa dami ng mga scripture, dahil maaaring huli na upang magpalit ng ibang pamamaraan matapos niyang maabot ang antas ng Supreme Paragon. Sa nalalapit na pagsalakay ng mga demonyo, maaaring mangailangan ito ng mas maraming oras at yaman. Nagpasya si Severin na mas mabuting pag-aralan ito sa tamang pagkakataon sa hinaharap at ituon muna ang pansin sa pagpapahusay ng iba pang banal na teknik. Ang Wood Emperor Immortal Art ay may 2 banal na teknik. Ang una ay ang Triumphal Creation na kayang magbigay buhay sa laman at buto at kontrolin ang langit at lupa. Ang ikalawa ay ang River of Time, kung saan ang ganap na pagmaster sa batas ng oras ay magdudulot ng paglitaw ng mismong ilog. Ang ilog ng oras ay isang konkretong anyo ng takbo ng panahon ng mundo. Walang practitioner sa Blue Realm ang kayang makalabas dito, dahil ito ang mismong asensya ng mundo. Alam ni Severin na kahit ang isang immortal ay maaaring hindi makawala sa agos nito. Ang sinumang may kakayahang gamitin ang kapangyarihan nito ay kayang wasakin ang asensya ng dugo, enerhiya, espiritu at pisikal na anyo ng isang makapangyarihang nilalang sa isang simpleng galaw. Kahit gaano kalakas at kaunlad ang enerhiya, mananatili itong mahina laban sa kapangyarihan ng oras. Walang sinuman ang maaaring magpanggap na hindi matitinag o higit dito dahil ang kapangyarihan ng oras ay isa sa pinakamalalim na batas ng mundo. Kasama ng batas ng espasyo, nabubuo ang konsepto ng space-time na walang makakalaban.
Napansin ng Green Emperor ang pag-aalinlangan ni Severin at tumango ng may pag-unawa. Your solar spirit is completed and your aura speaks of potential. This points to the presence of other opportunities that you have encountered in your journey. I leave you to make the choice of how best to utilize the Wood Emperor immortal art. Embrace it and reforge a new path or select a successor on my behalf once you have mastered it. Napabuntong hininga si Severin sa ginhawa habang napuno ng pasasalamat. Thank you for your understanding and generosity, tapat niyang sagot. We shall leave other techniques aside for now, but seeing as I still have time, do allow me to teach you the triumphal creation and the river of time, pahayag ng Green Emperor na may ngiti. Sa isang galaw inutusan niya ang pira-pirasong ilog ng oras na umiikot sa paligid niya na magpakita sa harap ni Severin. This river was formed in my ascent to immortality and flows from the very origins of Blue Realm. It was formed from comprehending the rule of time and has turned into one of the paths that I forged, paliwanag ng Green Emperor. Within its currents lie reflections of the Blue Realm struggles. Think of it as its history. Habang papalapit sa kanya ang River of Time, naramdaman ni Severin ang napakalakas nitong paghila na parabang siya ay inanod sa isang walang katapusang paglalakbay sakay ng bangka sa loob ng pag-iral. Sa kanyang harapan ay may malalakas na alon na nagpapakita ng hinaharap na puno ng kawalang katiyakan at kadiliman. Sa likod niya ay ang mga buhay na patuloy na lumalaban sa walang tigil na agos ng ilog, mga buhay na sinusubukang makawala na parang mga isdang umaakyat sa talon. Naramdaman ni Severin ang pagbagso ng matinding emosyon sa kanyang loob sa sandaling iyon. Para siyang nasa gilid ng pag-unawa sa batas ng oras. Habang dati ay naunawaan na niya ang batas ng espasyo, isang hindi mapigil ang dagandong ang umalangaw habang sumabog ang kapangyarihan ng espasyo mula sa kanyang solar spirit. Ang kapangyarihang iyon ay nagtipon at naging isang banal na kadena ng kaayusan na handang labanan ang batas ng oras. Isang malakas na tunog ang umalangaw sa paligid at napatingin ang Green Emperor ng may pagkagulat. The rule of space, bulalas niya at makikita sa kanyang mukha ang halo ng hindi paniniwala at paghanga. Kahit isa na lamang siyang nalalabing bahagi ng dating makapangyarihang kaluluwa ng Green Emperor, nananatili pa rin sa kanya ang karunungan at pananaw ng kanyang nakaraan. Ang pag-unawa sa batas ng espasyo ng isang Supreme Paragon ay isang bagay na hindi pa kailanman nangyari kahit sa dakilang mundo ng mga immortal. Ang isang Supreme Paragon na kayang unawain ang masalimuot na mga batas ng langit at lupa, makalikha ng sariling landas at magpatuloy hanggang sa dulo ay maaaring makalampas sa hangganan ng pagiging mortal at makamit ang tunay na immortalidad. Bagamat may hindi bababa sa 3,000 landas, ang mga batas ng langit at lupa na sinumang may sapat na talento ay maaaring maunawaan ang mga ito at gamitin upang bumuo ng sariling landas. Ang 10 pinakamataas na landas na kinabibilangan ng kapangyarihan, oras, espasyo, pagkawasak at balanse ang pinakamahirap para sa karaniwang practitioner. Tanging ang mga tunay na immortal lamang ang maaaring makaunawa sa mga ito. Ang mga tunay na immortal ay may dalisay na solar essence na kayang lumikha ng realidad mula sa kawalan at bumuo ng mga kaluluwa bilang mga banal na nilalang at kontrolin ang kidlat sa kanilang kagustuhan. Isang patak ng dugo lamang ay sapat upang maiwasan ang kanilang kamatayan sa loob ng napakahabang panahon. May kakayahan din silang kontrolin ang hindi bababa sa isang fundamental na batas ng langit at lupa at gamitin ang lakas nito. Bukod pa rito, kaya nilang maglakbay sa ilog ng oras at masaksihan ang pagbabago nito. Gayunpaman, ang pagsasama-sama ng unang 10 batas ay napakahirap kahit para sa isang tunay na immortal. Noong nakaraan, tanging ang mga natatanging talento mula sa may maharlikang dugo ang nakakaabot sa ganitong antas. Kaya naman lubos na nagulat ang Green Emperor nang makita niya ang paglitaw ng batas ng espasyo sa loob ng isang Supreme Paragon. Bagamat mahina pa ito na parang binhi na naghihintay alagaan, malinaw na taglay nito ang tunay na asensya ng espasyo. Agad niyang naunawaan na balang araw si Severin ay magiging pinuno ng espasyo at aabot sa pinakamataas na antas bilang isang immortal sovereign. May pag-asa pa ang celestial domain ng Blue Realm, wika ng nalalabing kaluluwa ng Green Emperor na may halong ginhawa.
Sa sumunod na sandali iniunat niya ang kanyang kamay at inilabas ang ilog ng oras habang sinasabihan si Severin. Since you have grasped the rule of space, I bestow upon you a fragment from the river of time for your practice. May you swiftly integrate time and space to become a true immortal. Ang ilog ng oras ay naging isang makinang na sinag ng banal na liwanag na tumagos diretso sa kamalayan ni Severin. Kaagad niyang naramdaman na siya ay nababalot ng agos ng oras na nagbigay sa kanya ng kakayahang silipin ang mismong panahon. Mga imahe ang sunod-sunod na lumitaw sa kanyang harapan na parang mga pahina ng sinaunang aklat. Nasaksihan niya ang pamumuno ng Green Emperor sa sinaunang labanan, habang ginagabayan ang sangkatauhan sa tagumpay laban sa mababangas na halimaw. Nakita niya ang banggaan ng mga tunay na immortal laban sa mga demonyong kalaban sa kalawakan. Nakita niya ang paggalaw ng oras, ang pagbabago ng mundo at ang pag-akyat ng mga nagtatag ng 9 sacred lands patungo sa mundo ng mga immortal. Habang halos mawala si Severin sa walang katapusang ilog ng oras, ang tinig ng Green Emperor ang nagpabalik sa kanya sa katinuan. Wake up! Umalangaw ang malakas na utos sa kanyang pandinig. Nang inig si Severin at pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo, na napagtanto niya kung gaano siya kalapit na tuluyang matangay ng agos ng ilog. Bago pa siya makapagsalita, muling umalangaw ang tinig ng Green Emperor. Assume a cross-legged position and heed my instructions. My remnant soul won't hang on for long, and the most I can do during my time here is to guide you to comprehend the law of time before I dissipate. Whether you can merge time and space thereafter will be left up to fate. Kabanata 2825. Pinigil ni Severin ang kanyang hininga at nagtuon ng pansin. Ang kanyang solar spirit ay maingat na lumapit sa ilog na nasa kanyang harapan, at ang walang tigil na agos ng oras ay agad siyang nilamon. Para siyang isang maliit na bangka sa gitna ng nagngangalit na dagat, ngunit pinatatag niya ang kanyang loob laban sa takot at ginamit ang batas ng espasyo upang labanan ang malakas na agos. Ang mga alon ng liwanag ay kumalat mula sa kanyang katawan at naging mga banal na kadena na sumanib sa ilog ng oras. Ang mismong asensya ng mga batas ng langit at lupa ay kanyang sinipsip. Sa paningin ng iba, si Severin ay tila nasa malalim na pagmumuni-muni na parang isang pantas na nakapikit. Isang makinang na aura ang bumalot sa kanya at ang enerhiya sa paligid ay rumagasa na parang dragon na sumisibol mula sa dagat. Ang kanyang antas bilang Level 5 Supreme Paragon ay umuukit ng malakas na presensya sa kawalan. Sa tabi niya pinanood ng Green Emperor ang tagpong iyon ng may paghanga. Kahit isa na lamang siyang bahagi ng kanyang dating sarili, nananatili ang kanyang matalas na pagtingin at nakita niya ang pambihirang talento ni Severin. Ang pag-unawa sa batas ng espasyo bilang isang Supreme Paragon ay napakahirap, dahil ito ay isa sa pinakamahirap na batas. Kung magagawa ni Severin na pagsamahin ang batas ng oras at espasyo at maunawaan ang dakilang landas ng space-time, walang makakapagsabi kung gaano kataas ang kanyang mararating. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ng nalalabing kaluluwa ng Green Emperor ang isang bahagi ng ilog ng oras kay Severin. Mabilis na damaloy ang oras sa loob ng tore. 2 araw ang lumipas sa isang iglap. Matapos ang 2 araw ng pagninilay, nagawa ni Severin na patatagin ang sarili sa gitna ng magulong agos na kayang tanggihan ang kamalayan ng sinuman. Sa pamamagitan ng mahusay na kontrol sa batas ng espasyo, sinipsip niya ang kapangyarihan ng oras at nakalikha ng isang binhi ng batas ng oras sa pagitan ng kanyang mga kilay. Naramdaman niya ang matinding saya sa kanyang tagumpay. Malinaw niyang naramdaman ang lumalakas na kapangyarihan sa loob ng marupok na binhi ng oras. Bagamat mahina pa ito, patuloy itong lumalakas. Sa panlabas na anyo tila nababalot si Severin ng hamog at isang mahinang aura ng oras ang lumalabas dito. Habang nagsasanib ito sa batas ng espasyo, isang malinaw na espasyo ang nabuo sa paligid niya. Isa itong mundo na puno ng space-time na kumikislap sa iba-ibang kulay. Sa loob nito ang napakaraming batas ay naging mga banal na kadena na naglalabas ng nakakamanghang aura. Halos hindi mapigilan ng nalalabing kaluluwa ng Green Emperor ang kanyang pagkagulat nang makita ang pangyayaring iyon. Ang pagsasanib ng oras at espasyo ay tanda ng pagsilang ng bagong landas. The fusion of time and space forms the genesis of the space-time path.
He succeeded. Sa sandaling iyon lubos na nabigla ang Green Emperor. Akala niya na si Severin ay may malaking talento at maaaring maunawaan ang batas ng oras ngunit higit pa ang nagawa nito. Hindi lamang niya naunawaan ang batas ng oras kundi pinagsama pa ito upang mabuo ang landas ng space-time. Ang sinumang makakapag-master ng landas ng espasyo at oras sa mataas na antas ay kayang lumikha ng mga mundo, balikan ang pinagmulan ng lahat at maglakbay sa mga ilog ng oras at kapalaran. Dahil sa lahat ng iyon labis na humanga ang Green Emperor. Nakita ko ang potensyal na taglay mo at ikalulugod kong ibigay sa iyo ang huling tulong sabi niya habang ipinatawag ang tore, at ginamit ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang punuin ang kalaliman ng kuweba sa paligid ng Enchanted Peak. Sa labas ng kuweba ang malakas na alon ng espiritual na enerhiya ay rumagasa na parang dagat at naging hamog na nagpalago sa iba't ibang espiritual na halaman. Si Adrian na nasa loob din ng kuweba ay nagising mula sa kanyang pagninilay dahil sa nangyayari sa Enchanted Peak. Is Severin about to make another breakthrough? Tanong niya sa sarili. Matapos ang sandaling pagkabigla, mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin at muling nagtuon sa kanyang paggaling. Sa loob ng Green Emperor's Tower ang Solar Spirit ni Severin ay nakaupo ng naka-cross-leg at nagniningning na parang isang Diyos na lumitaw mula sa sinaunang kaguluhan. Sa paligid ng kanyang katawan ay may malinaw na espasyo na halos 10 talampakan ang taas na nagpoprotekta sa kanya na parang balat ng itlog. Sa loob nito ang oras at espasyo ay nagsanib at bumuo ng isang matatag na daloy. Ang aura ni Severin ay lalong lumakas kasabay ng paglitaw ng napakaraming banal na kadena ng kaayusan. Nang makita iyon napabuntong hininga ang Green Emperor. Napakagandang balita nito. Naligtas ang celestial domain ng Blue Realm. Tumawa siya ng malakas at ang natitirang asensya ng Green Emperor ay unti-unting nanghina hanggang sa tuluyang maglaho. Ang kanyang kaluluwa sana ay tatagal pa ng ilang araw ngunit dahil sa paggamit ng tore upang sumipsip ng espiritual na enerhiya, naubos ang natitirang lakas nito at tuluyang naglaho ng mas maaga. Hindi ito nalaman ni Severin dahil abala pa siya sa pagninilay sa ilog ng oras. Makalipas ang ilang araw, ang malinaw na espasyo sa paligid ni Severin ay lumawak at naging isang matibay na mundo. Ang kanyang aura ay lalong tumindi at ang gintong liwanag ay nagsimulang mamukadkad sa kanyang panloob na mundo bilang mga gintong lotus. Lumawak ang kanyang panloob na mundo sa lahat ng direksyon at hinati ang magulong enerhiya na naging sustansya sa kanyang paglago. Mula 10,000 milya, naging 11,000, 12, at patuloy pang lumawak hanggang sa umabot sa 150,000 milya. Lalong lumakas ang mga batas ng langit at lupa. Matapos umabot sa antas ng Level 6 Supreme Paragon, hindi na lamang nakatuon si Severin sa pagpapalawak ng kanyang panloob na mundo, ibinaling niya ang pansin sa malinaw na espasyo sa kanyang harapan. Ito ay parang isang domain na lumulutang at umabot na sa halos 10 talampakan ang laki. Bagamat maliit ito kumpara sa kakayahan ng isang Supreme Paragon na makagalaw ng daan-daang milya, sa isang iglap ang domain na ito ay nabuo mula sa espasyo at oras, kaya si Severin ang Diyos sa loob nito. Kahit ang Level 9 Supreme Paragon ay hindi makakatakas. Pagkatapos ilipat ang kanyang tingin mula sa domain, tumingin si Severin sa ilog ng oras na umiikot sa kanyang katawan. Nanatili itong magulo at hindi mabilang na nilalang ang patuloy na lumalaban sa agos nito. Wala itong katapusan. Bagamat nakalikha siya ng binhi ng batas ng oras, nagatubili siyang lubusang pumasok dito dahil alam niya ang panganib na dulot nito. Nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagtigil sa tamang oras dahil nakamit na niya ang pag-angat sa Level 6 Supreme Paragon sa pamamagitan ng pagsasanib ng oras at espasyo. Matapos ang pagsasanay kailangan din ng pahinga, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hinanap niya ang Green Emperor upang magpasalamat ngunit wala na itong bakas kahit ginamit pa niya ang kanyang banal na pandama sa loob ng tore. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot nang mapagtanto niyang tuluyan na itong naglaho. Habang bumabalik ang kanyang solar spirit sa itaas na energy core, pinagmasdan ni Severin ang lawak ng kanyang panloob na mundo at ang ilog ng oras sa loob nito. Sa mabigat na damdamin mahina niyang sinabi, "Fret not Green Emperor, I will avenge your enemies once I finally attain immortality." Matapos makatanggap ng hindi inaasahang pagkakataon mula sa Green Emperor,
hindi binaliwala ni Severin ang ganoong kabutihang loob. Bukod sa Wood Emperor Immortal Art, nabigyan pa siya ng mahalagang bahagi ng River of Time. Ang regalo na iyon ang nagbigay daan upang tuluyan niyang maunawaan ang batas ng oras, na makabuo ng binhi nito at makagawa ng mas malaking pag-unlad sa kanyang espiritual na paglalakbay. Bukod pa rito, ang landas ng espasyo at oras ay nakabuo na ng isang panlabas na hindi matitinag na domain. Isa itong matibay na tanggulan na kahit ang isang level 9 Supreme Paragon ay hindi makakatakas. Ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng ilog ng oras ay isang bagay na karaniwang nagagawa lamang ng tunay na immortal, ngunit nagawa iyon ni Severin kahit isa lamang siyang level 6 Supreme Paragon. Nauunawaan pa niya ang masalimuot na ugnayan ng oras at espasyo. Kung papalarin siya sa hinaharap, maaari siyang maging ganap na Panginoon ng oras at espasyo. Bagamat ang ilog ng oras na kanyang hawak ay nagmula sa ginamit ng Green Emperor at isa lamang refleksyon ng nasa Blue Realm at hindi ang tunay na anyo nito, isa pa rin itong napakalaking pagkakataon para kay Severin. Isa pang mahalagang kaalaman na nakuha niya mula sa nalalabing kaluluwa ng Green Emperor ay ang babala na huwag basta pumasok sa mundo ng mga immortal. Binalaan siya tungkol sa pagbagsak ng immortalidad, at ang nalalapit na pagsalakay ng mga banyagang puwersa. Dahil sa pagsisiwalat ng mga lihim na iyon, maiiwasan niya ang kapalarang sinapit ng Green Emperor kapag siya ay umangat na. Sa pag-iisip ng lahat ng iyon, naramdaman ni Severin na kailangan niyang suklian ang kabutihan kung sakaling makamit niya ang tunay na immortalidad at marating ang pinakamataas na kapangyarihan. Umiling siya at itinigil ang pag-iisip sa kabinawi ang kanyang banal na pandama at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. May kumikislap na parang bituin sa kanyang mga mata na puno ng bagong lakas. Phew! Level 6 Supreme Paragon at last! Now my strength might be able to rival even a semi-immortal. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao habang nararamdaman ang pagdaloy ng lakas sa kanyang katawan. Akala niya noon ay aabutin ng isang buwan o higit pa bago siya makagawa ng pag-angat. Sa katunayan, nagawa lamang niya ang naunang pag-angat dahil sa tulong ng tableta ni Jackson at sa sunod-sunod na tagumpay laban sa dalawang level 9 Supreme Paragon na nagbigay sa kanya ng pagkakataong pinuhin ang kanyang enerhiya sa labanan. Kaya ang pag-angat sa level 6 Supreme Paragon ay lampas sa kanyang inaasahan. Bukod sa pagtaas ng kanyang antas, nakuha rin niya ang malalim na pag-unawa sa oras pati na rin ang landas ng space-time. Ang landas na iyon ay kabilang sa 10 pinakamataas sa 3,000 batas at bihira kahit sa mga tunay na immortal. Sa kanyang bagong lakas, kaya na niyang supulan ang isang level 9 Supreme Paragon kahit hindi gumamit ng Protective Divine Weapon. At kung hawak niya ang Green Emperor Tower, malamang na kaya niyang makipagsabayan sa isang semi-immortal. Hindi na siya kasing hina tulad noong natalo siya ni Hora, kaya lalo pang tumaas ang kanyang kumpiyansa. Inayos niya ang sarili, tumayo at lumabas sa bakuran ng Enchanted Peak. Sa kanyang tuwa, napansin niya na napakasiksik ng espiritual na enerhiya sa paligid. Nakita niya ang mga umiikot na vortex sa ibabaw ng lugar kung saan nagmumuni-muni sina Dayan at ang iba pang mga babae, at ginamit niya ang kanyang banal na pandama upang tingnan ang kanilang kalagayan. Nang makita niyang malapit na silang makagawa ng pag-angat mula sa level 1 Royal Paragon, na puno siya ng pagmamalaki at kasiyahan. Kadarating pa lamang ni Dayan sa South Sky ay kakagawa pa lamang nila ng pag-angat sa Royal Paragon at sa nakalipas na 4 na buwan lamang nagkaroon ng malinaw na progreso. Habang papalapit ang sakuna, at ang banta ng pagsalakay ng mga demonyo, laging may panganib sa kanilang buhay. Ang tanging paraan upang maprotektahan ang sarili ay ang palakasin ang kanilang lakas. Sa sobrang tuwa, bahagyang kumilos si Severin at nagpalabas ng mga alon ng banal na liwanag. Sa sumunod na sandali, isang palad ang lumitaw sa Cave Paradise na nagtipo ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa at muling pinayaman ang kapaligiran ng Enchanted Peak. Matapos iyon, umupo siya sa isang bangkong bato at pumasok sa kanyang panloob na mundo upang pag-aralan ang kapangyarihan ng ilog ng oras. Habang papalapit ang gabi, biglang natabunan ng madilim na ulap ang Enchanted Peak at ang aura ng level 6 Paragon ay pumuno sa kalangitan. Napabalikwas si Severin at tumingin sa pinagmulan na may halong gulat at pananibik.
Agad na napagtanto ni Severin na ang lugar na natatakpan ng madilim na ulap ay hindi kung saan naroon sina Diane at ang iba pa niyang asawa. Sa halip ito ay nasa ibabaw ng lugar kung saan nagsasanay si Celine. Celine is on the verge of a breakthrough too. Mabilis na kumalat ang kanyang banal na pandama upang kumpirmahin iyon. Tulad ng kanyang inaasahan, malinaw na makikita kay Celine ang banal na liwanag na bumabalot sa kanya habang siya ay nakaupo ng naka-cross leg. Ang kanyang aura ay patuloy na lumalakas at papalapit sa hangganan ng level 6 Paragon. Nang makita niyang malapit ng makagawa ng pag-angat ang kanyang anak, napuno siya ng saya. Nang makarating sina Diane at ang iba pang babae sa South Sky, kakagawa pa lamang nila ng pag-angat sa antas ng Royal Paragon habang si Celine ay nasa level 4 Paragon pa lamang. Ang makita siyang makagawa ng pag-angat ng 2 antas sa loob lamang ng ilang buwan ay nagbigay kay Severin ng matinding pagmamalaki. Bagamat namana ni Celine ang talento at nagising ang Celestial Bone Foundation, siya ay 10 taong gulang pa lamang. Ang ideya ng isang 10 taong gulang na level 6 Paragon ay tiyak na yayanig sa Blue Realm kapag nalaman ito dahil mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa mabilis na pag-angat ni Severin noon. Hindi maiwasan ni Severin na mag-alala para sa kanyang anak dahil habang tumataas ang antas, mas kailangan ng tiyaga. Habang tumitindi ang kanyang pag-aalala, biglang sumabog ang aura ni Celine at tuluyang nabasag ang hadlang upang marating ang level 6 Paragon. Ang kanyang maliwanag na aura ay agad na nagpaalis sa madidilim na ulap sa itaas niya. Ang pag-angat ni Celine ay tila nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon dahil makalipas ang ilang sandali, isa pang sinag ng liwanag ang sumiklab. Agad itong naramdaman ni Severin gamit ang kanyang banal na pandama at napagtanto niyang si Diane ay nakaangat mula level 1 patungong level 2 Royal Paragon. Haha, this is great news. Hindi mapigilan ni Severin ang kanyang tuwa. Tunay itong dapat ipagdiwang dahil sabay na nakaangat ang kanyang asawa at anak. Ang sumunod na pangyayari ay mas nakakagulat pa dahil sina Gilda, Sofia, at Sheila ay naglabas din ng malalakas na aura at umangat sa level 2 Royal Paragon. Ang alon ng kanilang mga aura bilang Royal Paragon ay nagdulot ng maraming shockwave na gumising sa mga disipulo. Something happening at Enchanted Peak. Did Severin make another breakthrough? I don't think it's him. It's his wives that have made a breakthrough. I am so jealous. I still remember that his wives were still rather weak when they first entered the sect. Now they've become Royal Paragons. Well, he's a master in attainment and a prodigious alchemist too. They have an endless supply of pills from him. I've already trained for 20 years but I'm still stuck as a Paragon. I can't even hold a candle to his wives. Ngumiti si Severin ng malapad habang pinakikinggan ang mga usapan na iyon. Isa itong araw na dapat ipagdiwang dahil siya at ang kanyang buong pamilya ay sabay-sabay na nakaangat. Sa kanilang bagong lakas, mas handa na silang harapin ang mga darating na pagsubok. Habang papalapit ang dapit hapon, lumabas si Diane mula sa kanyang silid matapos patatagin ang kanyang pag-angat. Nang makita niya si Severin sa bakuran, agad siyang lumapit sa kanya. Severin, we've all made a breakthrough. This calls for a celebration. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Abala si Severin sa pagdiriwang ng may isang pangyayari na umusbong sa Primordial Sacred Land. Sa gitna ng matatayog na bundok kung saan pumapailan lang ang hamog at sagana ang mga espiritual na halamang gamot, si Baldwin na nakaupo sa pangunahing upuan ay nababalot ng galit at pagkabigo. Ang sapilitang pagpapatalsak sa kanya ni Jackson sa North Sea ay sumira sa kanyang lihim na plano at winasak ang pag-asa niyang makuha ang dugo at asensya ni Hora. Ang kanyang plano ay maingat na pinag-isipan. Kung makakain niya ang asensya at dugo ng isang semi-immortal tulad ni Hora, at pagsamahin ito sa malakas na dugo na nakuha niya sa mga nauna niyang paghahanda, maaari nitong tulungan ang kanyang tunay na katawan na nakakulong sa Ancestral Land upang makalaya mula sa selyo. Kahit hindi yun magtagumpay, mapapalakas pa rin ng malaki ang kanyang clone. Sa huli, ang naging resulta ng kanyang pakikipagsapalaran sa battlefield ng North Sea ay halos walang halaga kahit 2 patak lamang ng hinahangad na dugo ng semi-immortal. Ang kanyang galit ay halos umabot sa pinakamataas na antas.
Dahil dito pagbalik niya sa Sacred Land ay araw-araw siyang may maasim na ekspresyon. Habang nag-iisip siya, may sumiklab na ideya sa kanyang isipan. Ang Dragonoids na naninirahan sa Eastern Sea ay matagal nang lumayo sa sitwasyon mula nang mamatay si Darius. Wala pa silang pahayag sa primordial Sacred Land. I still require the essence and blood of at least one half immortal along with the vital energy of 20 supreme paragons to shatter the seal. It seems to me that attacking the Dragonoids is the only viable option. Sa kabuuang pananaw ng primordial Sacred Land, ang Dragonoids ay hindi gaanong mahalaga. Napagdesisyonan ni Baldwin na ang pag-atake sa kanila ay mas kapaki-pakinabang. Sa matibay na determinasyon gumawa si Baldwin ng ilang handseal at nagpadala ng mensahe sa Yellow Ghost Tribe at Evil Tribe. Di nagtagal 2 special passages ang lumitaw sa bulwagan. Lumabas mula rito sina Gren na nakasuot ng maitim na kasuotan at isang lalaking nasa katanghaliang edad na may aura ng isang level 9 Supreme Paragon. Tumingin si Baldwin sa dalawa at bahagyang ngumiti. Dumating na kayo. May maaari ba kaming malaman kung bakit mo kami ipinatawag? Tanong ni Gren habang umupo siya. Magalang ding yumuko si Seren ang leader ng Evil Tribe. Nagsalita si Baldwin sa mahinahong tono. Daryl has yet to recover and Hora is now dead too. Our plan is now in shambles. Lalong sumimangot si Seren nang marinig ang pagkamatay ni Hora. Napakaraming pagkawala ang dinanas ng pagsalakay ng mga demonyo. Una sina Thumos at Satchin, at pati isang semi-immortal. Sa ilang natitirang Supreme Paragons ng Evil Tribe nag-uumapo ang galit ni Seren kay Severin ng Grundy Uno Sacred Land at kanilang mga kaalyado. Dahil dito nabawasan ng husto ang kanilang katayuan sa siyam na Sacred Lands. Pinigilan niya ang kanyang killing aura at nagtanong, "What course of action does the Ancestor propose?" Sa baybayin ng Eastern Sea, naroon ang teritoryo ng Dragonoids. Maraming kayamanan doon. Ang kanilang yaman ay makakatulong sa ating kasalukuyang sitwasyon. Bukod pa rito ang laman at dugo ng Dragonoids ay makakapagpalakas sa atin, paliwanag ni Baldwin habang mahinahong tinatapik ang kanyang daliri sa mesa at may hawak na tasa. Ang kanyang presensya ay malamig na parang hangin mula sa sinaunang yelo. Natukso si Seren sa mungkahi, ngunit alam niyang wala siyang kapangyarihang magdesisyon. Ang kanyang tingin ay lumipat kina Gren at Baldwin. Tulad ng inaasahan, ibinaba ni Gren ang kanyang tasa at tumingin kay Baldwin na may kunot ng noo. "Do you intend to start a war?" Kahit walang semi-immortal na tagapangalaga ang Dragonoids nananatili silang makapangyarihang kalaban. Batay sa kasalukuyang lakas ng demonyo at primordial Sacred Land hindi nila kayang ilagay ang kanilang sarili sa ganoong panganib. Bukod pa rito hindi rin nila lubos na alam ang kakayahan ng Dragonoids. Umiling si Baldwin at mahinahong sinabi, "I will send 10 royal paragons from the primordial Sacred Land and I shall lead the charge together with all of you." Nabuhay ang kumpiyansa ni Gren sa ideya ng pamumuno ni Baldwin, at sa tulong ng 10 royal paragons. Kahit siya ay isang semi-immortal, ang mga kayamanan ng Dragonoids ay nakakaakit. Sa sinaunang panahon ng Dragonoids ay nangingibabaw sa malawak na karagatan at may panahon sa kasaysayan ng Blue Realm na ang mga nilalang na iyon ay gumagala sa lupa at ang mga dragon ay namamayani sa dagat. Ayon sa kasaysayan pinatahimik ng Green Emperor ang mga mababanggas na nilalang, upang mabigyan ng pagkakataon ang sangkatauhan na umusbong. Ang Dragonoids na nakaunawa sa pagbabago ay pumayag upang mapanatili ang kanilang pamana. Sa paglipas ng libo-libong taon halos nakalimutan na ng lahat ang kanilang yaman. Matapos pag-isipan sandali tumanggo si Gren ng matatag, "I accept." Ibinaba ni Baldwin ang kanyang tasa at mahinahong nagsalita, "We shall now proceed." Sa isang kilos, ipinatawag niya ang 10 royal paragons at iba pang paragons upang sumakay sa airship na nakadaong sa primordial Sacred Land. Samantala pinamunuan ni Seren ang natitirang Supreme Paragons at Royal Paragons at sumama sa paghahanda para sa labanan. Sumakay sila sa paglalakbay kasama ang grupo. Bagamat humina ang impluensya ng Dragonoids nanatili ang koneksyon nito sa Thunderlight. Upang matiyak ang tagumpay, si Gren na isang semi-immortal ay nagpasya na manguna mismo.
Hindi nagtagal ang napakagandang airship na may sakay na daan-daang cultivators ay tumagos sa espasyo at naglaho mula sa primordial sacred land. Ang Eastern Sea ay malapit sa Thundlight, at ang ibabaw nito ay kumikislap na parang salamin. Ang maalat na hangin ay humahaplos sa ulap habang ang mga ibon sa dagat ay naglalaro at ang mga isda ay tumatalon. Kabanata 2830. Isang madilim na isla na may masamang aura ang matatanaw mula sa malayo at may mga kidlat na paminsan-minsang kumikislap sa itaas nito. Biglang isang puwang sa espasyo ang nabuo sa ibabaw ng dagat at isang airship ang lumitaw mula sa kawalan. Sa unahan naroon si Baldwin na may masamang kislap sa kanyang mga mata habang tinitingnan ng kalaliman. Atak, utos niya at sa isang kumpas ng kanyang kamay, daan-daang elite disciples ang sumugod pababa sa dagat. Ang kanilang destinasyon ay ang ancestral abode ng Dragonoids. May dalawang magkahiwalay na mundo sa ibabaw at ilalim ng dagat. Ang ancestral realm ng Dragonoids ay matatagpuan sa kailaliman. Naka-adorno ito ng purple gold na mga coral at iba't ibang kulay ng liwanag na sumasayaw sa paligid. Naglalaman ito ng may-sensing espiritual na enerhiya na kumakalat sa buong lugar. Ang teritoryo ng Dragonoids ay umaabot ng daan-daang milya sa Eastern Sea at sila rin ay nangingibabaw sa Thundlight. Bilang isa sa pinakamalalakas na sacred lands, halos lahat ng lugar ay may protection na mga formation. Dahil dito, hindi nakaligtas sa mga bantay ng Dragonoids ang biglaang paglusob at sumigaw sila. Identify yourselves. Naglabas si Seren ng isang fan-shaped na espiritual na kayamanan, at tinipon ng espiritual na enerhiya upang magpakawala ng isang malakas na atake na agad naglaho ang ilang Paragon level guards at naging pulang ambon. Atak utos niya. Ang natitirang mga disipulo na puno ng kasakiman at uhaw sa labanan ay sinubukang sirain ang mga ancestral formation gamit ang kanilang mga espiritual na sandata. Naalerto ang Dragonoid sa kaguluhan at agad nagpadala ng kanilang mga Supreme Paragons. Kabilang dito ang dalawang level 9 Paragons. Nang makita si Seren at ang kanyang mga kasamahan, ibinaling ng leader ng Dragonoids ang kanyang tingin sa airship sa itaas at napansin si Baldwin na nakatayo roon. Kumislap sa galit ang kanyang mga mata at umalangaw-ngaw ang kanyang tinig. When did the primordial sacred land ally themselves with such filth?